Oras na para suriin ang mga nagbabagang balita. Himayin ang mga isyong bumabalot sa mga maiinit na balita. Samahan sa isang oras na talakayan sila Liza Soriano at Ed Rosales Duran. At pag-usapan ang mga issue ng bayan. Hoy, magandang umaga mga kababayan, mga tagapakinig at nanonood sa ating programang Issue ng Bayan. Good morning at welcome po sa isa na namang edisyon po ng ating programang Issue ng Bayan. Magandang umaga sa iyo, Kuya Ed Dural. Yes, partner Jerome, good morning sa iyo at good morning kay Miss Liza, no? Nasa Bayaphone Patch po tayo kay Ma'am Liza. Yes. At syempre, yes, sa atin pong mga taga-subaybay sa programang Issue ng Bayan. Ito po si Ed Rosales Duran. Magandang umaga at maligayang Pasko, partner. Oy, good morning. Ako po si Jerome Fadriquela at papasukin na po natin ang ating mutya ng Issue ng Bayan. Si Liza Soriano. Liza, good morning. Magagalit sa inyo si tawag dito, taga Channel 2. Mutya ng masa naman mutya siya. ng masa. Oh. Yes, Liz? Yes, partner. Partner Ed. At syempre sa ating mga tagapakinig, no, samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan, paghimay ng mahalagang usapin. Ito lamang po sa Issue ng Bayan sa DWIC, ang himpilang may todong lakas. Ako po si Lito Soriano. Mamaya mga partners, ang dami nating guests, ano. So at alamin natin dahil nagse-celebrate partner, no, kung di ako nagkakamali, ng kanilang anniversary ang PCW, no? At ayan nga, Philippine Commission on Women's. At alam niyo bang marami talaga sa mga kabataan natin, sa mga mag-aaral natin, ang kumbaga biktima or nakakaranas ng teenage pregnancy, no? At yun nga, at kaugnay pa rin po yan sa kaso, no? Maliban dyan yung kaso pa rin po ng juvenile delinquency. Partner Ed, partner Jerome? Yes, partner Liz. Alam mo, maganda yung usapin na yan, ano? Dahil para malaman natin kung paano nga ba mapoproteksyonan ang mga kabataan sa tinatawag na maagang pagdadalang tao, partner. Alam mo pa, Ed, ito nga, partner Lisa and Ed, ano, by definition, kapag ikaw ay, ano ba yung tamang edad para ikaw ay magdalang tao? Kasi biologically, of course, kung ikaw ay, kung babae ka, of course, meron kang, pag ikaw dinadat na every month, ano ho. Pero kung halimbawa kung ready ka na magkaroon ng pamilya, yes, that's another story, ano. Pero doon po mapasok yung legal standard. Legal, oo. Ed, ano ba sa batas na nakalagay? Ano ba ang nakasaad sa family code? Partner, maliwanag na dapat nasa legal age. Legal age, which is 18. Naman, dito sa Pilipinas is 18, ano? Tama? Para pasukin ang pag-aasawa. Pero kung ikaw ay mabuntis, wala pang 18 at medyo bata pa, yun nga, yung sabi mo na kaka-first menstruation pa lang ng babae at regardless kung anong edad yung lalaki, anong partner. So, medyo nasa sa disadvantage yung mga batang kababaihan, partner. Yes. Pero alam niyo mga partners, no, ang naalala ko lang yung laging sinasabi noon, no, ni Yumaong former President Toyni Aquino, sinasabi niya, ang pag-aasawa, hindi yan parang kanin, no? Na pag napasok ka, ay susumo at iluluwa mo, no? Dapat talaga, pag-isipan ng maraming beses bago ka lumagay sa, sa pag-aasawa. Siguro madalas napaso si former President, partner. Joke lang. Pero nasa linya na, partner Jerome. Okay. Yes. Partner Ed and Lisa, kasama na natin via Zoom si Mr. Lordeto Benyaniza. Siya po ang president ng Eclaro Academy. Saan ba itong Eclaro Academy? Malaman natin, partner. Yes, sir. Mr. Lordeto, magandang umaga po sa inyo. Jerome Fadriquela po, Liza Soriano, and Ed Dural. Alright. Habang iniintay natin si President Lordeto, partner. Okay.
All right. Morning. Yeah, good morning. Welcome po sa Issue ng Bayan with Liza, Ed, and Jerome. Yes, sir. Just call me Doctor, no? I'm here at sa may Veterans Golf Course. Magandang umaga sa inyo lahat. Kayo po ba nag-golf ngayong umaga? Opo, kasi ito lang yung time natin na makapag-labas trabaho. Opo. How shall we address you, sir? Sir Lor or Doc Lor po? Doc Lor. Yeah, Sir. kayo po ay presidente ng Eklaro Academy. Saan po ba itong Eklaro Academy, sir? Yes po, ang Eklaro Academy po ay dito po sa may Commonwealth Avenue, Quezon City. Okay. Nasa third floor po kami ng Ever Gotisco Mall. Oo. Ang Eklaro Academy is a private educational institutions that caters students from kinder to college. Ayun. Pero marami po yung sa aming mga clients ang senior high school, meaning age 15 to 18 years old. Oh, okay. Okay. Dok, tama po ba ang inyong eskwelahan isa po sa partner ng Philippine Commission on Women, ano? Yeah, oo. Partner po kami sa mga ibang social activities po nila, kagaya ng mga seminars sa God, gender, and then sa Bausi. Oo. Mga seminars po nila sa kababaihan at sa mga youth. Alright. So nabanggit niyo po, Doktor, yung Bausi, ano po? Dahil yun nga, nabanggit ni Partner Liza na dapat malaman po natin ang proteksyon ano po, sa mga kababaihang kabataan na nasa paaralan, particularly sa issue po ng teenage pregnancy, sir. Opo. Ito po yung binibigyan natin ng din, lalo na po sa guidance counseling natin na program. Inaalam natin yung mga cause, sometimes peer pressure, mga ganon, problema sa bahay, depressions. So, sila sa mga intimate relationship na hindi pa dapat sana napapanahon para sa kanila. Kasama po natin ang Chief Guidance Counselor ng Batasan High School. Sana po makapasok na siya. Sila po yung mga, kumbaga, doctors, mga clinician po sila. Nasa kanila po yung bagsak na problema ng ganyan. Alright. So, tama din po natin sana ngayon yung aming school physician na minsan siya din ang nag-handle ng mga kaso na ganyan. Oo. Habang hinihintay po Doktor, natin. opo, sa inyo pong university, no, sa inyong universidad, gaano po karami? Or sa inyong eskwelahan, gaano na po karami ang kumbaga nakaranas ng ganyang kaso, yung early pregnancy po? Hindi pa kami university. Okay. Po kami school. Sa inyo po. Almost 5,000 lang yung population namin. Oo. Pero Soon po. dito po sa school natin, lalo na sa senior high school, marami pong cases. Siguro dito po sa Eklaro Academy lang, mayroon tayong mga mahigit 10 na cases ng early pregnancy. Ang consequent po kasi nila dito is yung iba nag-i-stop ng pag-aaral. Okay. Dahil po siguro sa tawag dito sa katayuan sa buhay, di ba? Minsan nahihiya or minsan nahihirapan din sa kanilang sitwasyon, no? Na nagdadalang tao na, nag-aaral pa, high school pa lang. Diba? Alright. So how do you handle that, Doc Lord, no? Yung sabi nyo nga, may mga mag-aaral na talagang ayaw nang pumasok dahil nahihiya po, dahil sila ay buntis. So paano nyo po sila nakukumbinsi para magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa kabila ng kanilang sitwasyon?
Una po, ang mga clients natin dito are coming from the public schools, no? Sila po yung nag-grade 10 po sila sa public school. Then pupunta po sa amin dito sa private school, grade 11 and 12. Sila po ay mga scholars ng DepEd. No? Binabayaran ng DepEd ang kanilang tuition. So para po ma-protectionan itong mga bata na may ganitong kaso, yun aming pong guidance team ay pinupuntahan sila sa bahay, kinakausap ang magulang. Okay. Then kung ano pong maitutulong namin, bibigyan na lang sila ng module para po may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Oo. Kasi sayang naman po yung gugugulin ng pera ng gobyerno ng 2 taon sa senior high school kasi bayad sila ng gobyerno. Oo. At pagkatapos po ay titigil po sila. Yes. Dahil po sa kanilang kalagayan. So, ang ginagawa po namin, una, ay binibisita po namin yung mga bata. Pagkatapos, binibigyan po sila ng assessment kung ano po yung magagawa ng ating paaralan, lalo na sa guidance team, na tulungan sila at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Minsan, up to the extent na sasamahan mo pa sila sa doktor upang mapakonsulta, ganun po. May mga problema na may mga problema po na minsan ang lalaki ay ayaw din payagan ng kanyang magulang kasi kapwa po sila kapwa po sila teenager. Di po ba? Okay po. So mahirap ang kanilang kalagayan. Ngayon, nasa dilema ngayon yung ating guidance counselor kasi ayaw pa panagutin ng magulang ng lalaki kasi kapwa sila bata pa. Okay. To the extent na minsan si babae ay matitigil na lang sa pag-aaral. Oo. So sa mga ganyang pagkakataon, sir, immediate po ba yung inyong guidance, assistance sa mga kabataang, shall we say, napariwara? Immediate po yung atin kasi kinakailangan kinakailangan talagang outright ay mabibigyan po natin ng pansamantalang solusyon. Oo. Lalo na po sa mga magulang din po minsan na binabagsak lahat ng sisi sa bata. Kasi sabi niya, ganito siya, ganito, ganyan. Okay. Oo. So, go ahead, sir. Na kung i-analyze po natin, ay hindi lang si bata ang may problema dito, may problema din sa bahay. Yun po ang ang mga causes dito, una, yung status nila sa buhay, minsan yung kahirapan nila sa buhay. Sir, I have a visitor here from the US. They're live. Hi, sir. Good morning. Welcome to Issue ng Bayan. Here. Yeah, we are. They are the owners of Eclaro Academy. They came from US. Okay. How are you, nice sir? Nice to meet you. Good morning. Morning. Live. Videos live. Okay. Interview. Okay, cool. All right. Okay. So siya po ang president. Siya po ang owner. Sorry. Sorry for the interruption. It's okay, yeah. Ang minsan, ang kalagayan nila sa buhay ang nagdadala sa kanila upang sumama din sa kanilang partners na parehas lang din ang problema nila sa kabilang bahay na they find comfort with each other. Then, nangyari na ang nangyari. Yung mga magulang naman ay ayaw naman payagan yung kabila. So, sa school,
malaki ang problema ngayon ni Guidance Counselor. Oo nga, kasi hindi niya malaman kung anong gagawin niya dahil mahirap namang mag-intervene sa sitwasyon ng isang pamilya, lalo na kung hindi open ang isang family sa mga ganyang sitwasyon, sir. Di po ba? Oo. May dyan naman po na siyempre yung minsan, amor pupuyo din sa mga magulang ng lalaki ay kukunin ngayon si babae, dadalhin sa bahay nila. At kung titingnan mo, mahirap din yung kalagayan ng bahay ng lalaki kasi minsan hindi rin nakakaraos lang sa araw-araw. Babalik na naman si babae sa bahay nila. At minsan babalik sa school at iiyakan ka na lang. Yes, partner Jerome. Sir, hanggang saan po ang kumbaga ay extension ng guidance counseling? Partner Ed and Lisa, mag-commercial break lang muna tayo. Babalikan po namin kayo, Doc Lore, magko-commercial break lang po. Issue ng Bayan. Kasama sila Liza Soriano at Ed Rosales Duran. Uy, totoo yan ha. It's beginning to look like Christmas. Sa baba lang laki-laki na ng Christmas tree. Meron na ba kayong regalo sa isa't isa, partner Ed and partner Lisa? Ako, partner, wag ka na mag-abala. Nakikinig pa rin po kayo ng issue ng bayan. Kasama pa rin po natin si Dr. Lore, Dr. Lore, pero tama yung pinag-uusapan ninyo, Ed and Lisa, at si Doc Lore. Alam mo, sa sarili kong experience, isa po sa aking estudyante ang nag-drop out. Nagtuturo kasi ako sa college. Isa po sa aking estudyante ay nag-drop out dahil siya ay nagdadalang tao. Okay, siya po ay tumigil po. Just imagine kung ako yung magulang ng bata, manghihinayang ako doon sa time na namamawala dahil dapat gagraduate na siya sa susunod na taon. Pangalawa, natural, hindi pa ready yung anak ko dahil syempre hindi naman siya kasal doon sa kanyang partner. 'Di ba? Yun ang medyo manghihinayang ka talaga. Kaya nga mga partners, ang malaking katanungan dyan, sino nga ba talaga yung dapat sisihin ng mga estudyante o ang mga magulang? Pero sabi nga ni Dr. Lore kanina, hindi lang yung mga estudyante, kung hindi may pagkukulang din sa pamilya, Partner, tawagin na natin, papasukin natin ang isa pa nating guest, ang si Ginoong Leonardo Farillon. Siya po ay high school principal ng Tapas National High School. Sir, good morning. Welcome po sa Issue ng Bayan with Lisa, Ed, and Jerome. Yes, sir. Good morning. Sir Leonardo. Mr. Leonardo Farillon, magandang umaga po sa inyo. Naka-off cam po. Hello, good. Yes, sir. Good morning. Opo. Yes, sir. Paki-on po ang camera po nila, sir, para na makita po natin. Sorry talaga, sir, kasi yung aking camera ay nasira nasira po. Sige. Sino bang kung okay lang sana ay wala na akong kamera. Sabi ko kay Dr. Bianisa na wala akong kamera. Okay. Kasi yung Tapas National High School ay makikita ito sa central part ng Panay. Okay. At ang aming bayan po ay gusto ko lang ipaalam sa ating mga viewers at sa nakikinig na ito yung kinakilalang masasabi kong the most developed municipality all over Capiz because of our beloved Mayor, Honorable Roberto Nonong Palomar, who is doing his very best in order to improve, of course, our municipality, no? Yes. At ang Tapas ay merong 58 barangays at 14 or 16 na barangay nito ay halos makikita sa natawag nating mga hinterland or upper part dahil bulubundukin ng lugar na ito. At halos karamihan sa mga batang natitira dito ay masasabi natin sa aming dialect, masasabi namin na mga anak ng mga Bukidnon, yung tinatawag nating member ng NCIP or National Cultural Indigenous People. Okay. Yes. Na bilang principal, nakikita ko po na to tell our viewers and especially to you, sir, na insofar as I'm concerned in my school alone,
ay meron na kami mga 30 plus na mga kabataan na nagdadalang tao na at ang iba niya na yung mga anak na sa ngayon. Yeah. Okay. So ano po yung mga sa inyo pong obserbasyon, sa inyo pong pag-aanalisa, ano po yung mga naging issues ng mga kabataan na para pumasok sa mga ganitong early pregnancy? Well, of course, dahil yung mga magulang natin ay siyempre doon sila natitira sa kanilang bahay sa tinatawag nating bundok o sa bukid. Yung mga bata nila ay naiwan dito sa bayan ng Tapas. Nag-board, nagstay sa mga tiyahin. Ay, ang una po na mga dahilan nito ay kulang talaga sa parental guidance, di ba? Ay, yung mga magulang dahil busy sa kanilang trabaho, hindi na nila namalayan na yung kanilang mga anak ay nagkaroon ng mga relasyon sa mga lalaki at hindi nila alam na ito ay gumagawa ng mga bagay na hindi na mabuti, lalo-lalo na nagkaroon na ng mga intimate relationship sa kanilang opposite sex. At siyempre, alam mo naman yung mga millennial cultured people ngayon na sanay mahirap talaga i-disiplina yung mga bata sa ngayon. Ako nga, kahit ako mismo, ako ay principal, ang aking asawa ay guro din. Pero narapan din kami sa aming mga bata, lalo-lalo na yung mga bata ngayon, napaka-reasonable, no? Ay sabihin mo, hindi maniwala sa'yo. So, lack of parental guidance. Ang ikalawa, ay yung tinatawag na click, yung kanilang grupo ba, na saan mahilig sila magbarkada. Peer pressure yan, sir, no? Peer pressure talaga. So, sir, so ano po yung mga, paano po magkakaroon ng resolve? Ika nga, itong mga ganitong kabataan na nasa ganitong sitwasyon. Yung ginagawa namin, sinasabihan ko yung maguro namin na kailangan regular na parental guidance at ang aming of course, ang aming lokal na pamahalaan ay gumagawa ng mga step na saan ay may tuturo sa mga magulang yung tinatawag na hindi lang pansamantala, kundi yung usual, always supervising our students, our children, na saan matsipig natin talaga sila. Ikalawa, sir, ay pagdating nila sa paralan ay almost in every class, I told my teachers, every morning you spend 5 minutes in order to give them educational information at turuan yung mga bata na pabigyan sila ng advice, counseling, at yung mga bata na nakikita namin na nagkaroon na ng tinatawag natin ganitong mga ugali, ay kailangan matawag sila sa office at mabigyan sila ng counsel, no? Yun ang ginagawa namin. Yeah. So, yes, sir, bilang principal, ano po ba yung mga counseling na dapat matutunan ng mga kabataan na nasa ganitong sitwasyon ng kanilang pagdadalang tao, sir? Ang amin ay nag-tap kami sa POPCOM, Population Commission actually, at may mga brochure sila dyan na kailangan may tuturo namin sa mga bata yung handa ka na bang magdadalang tao? Are you ready to get it? Kasi kung isipin mo, yung mga bata na ganun, kasi alam mo naman, tayo dumaan din sa ganun, ay talagang napakaganda yung makipagrelasyon ka, mga yung premarital sex talagang maganda yun, sir, ba? Pero yung ating gagawin ay talagang ating ipakita sa mga bata yung mangyayari sa kanila kung sila ay magkaroon na ng anak. Maging sila sa pag-aaral, mawala na sila ng pag-asa, siyempre hindi na nila pwede makamit yung kanilang mga ambisyon, yung kanilang mga future na gusto pag mayroon na silang anak. So yun ang aming ginagawa. Extensive counseling. Pero sir, kasi may mga kabataan, na ang kanilang mga magulang ay medyo yung acceptance po ng ganong sitwasyon, still kapag ang isang magulang ay may sinatawag na yung kanilang moral power, in-exercise nila yung kanilang authority, at yung acceptance na nabuntis ang kanilang anak, kung ito'y babae or yung lalaki,
sila po ay makapagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. May mga kaso pong ganyan na hindi po nahinto ang kabataan, ang bata na makapagtapos at hindi ito naging hindrance sa kanilang career, sa kanilang ay educational goals para po sa kanilang kinabukasan. Meron po bang mga magulang na kayong alam sa inyong mga paaralan na ang kanilang support ay masasabi nating beyond doon sa kanilang nangyari sa kanilang anak? Timing talaga last week, ngayon ay Saturday, noong Tuesday, mayroong magulang na pumunta sa akin, alam mo sir, dalawa yung kanyang anak, grade 11 at grade 12. Alright. Dinala niya sa akin, meron ng anak. At alam mo, sabi ng magulang, sir, maawa ka naman. Pwede bang i-module mo? Sabi ko, magalit si VP Sara nito. Dahil face-to-face na. But to be honest, dahil nawa ko, nag-iyak ako sa kanya. Alam mo, yung magulang ay nag-iyak. Nagpunta sa office ko. Umiyak siya, sabi niya, sir, kahit ako na mismo magbabantay ng aking apo, mapaaral ko lang yung mga bata ko, talagang gusto ko makatapos sila. Kasi kami ay hindi tapos. Ano nangyayari sa amin? Walang nangyayari sa amin. Ang anak niyang dalawa ay humagulhol din. They are crying really. Ang magulang nag-iyak. Ako kasi nag-iyak din ako dahil naawa ko talaga. Yung nakikita ko the desire of the parent to let their children finish despite the fact na ang kanilang mga anak ay may mga anak na rin, nag-pregnant o nagkaroon na ng anak. So bilang principal, sabi ko sa aking advisor, wala tayong magagawa. Maawa tayo sa nanay na ito. Graduating na talaga. I do not want to be what they call ako isupulin ko ang kanilang hangarin na makatapos. Sabi ko, baka magagalit na director. Si Sir Leonardo. Sir, ako nagtuturo din sa college at meron nag-drop out sa aking klase dahil nga nabuntis. Ngayon, nalulungkot ako dahil graduating tong batang to, no? Sa susunod na semester. Isang semester to go, siya ay graduate na. Mukhang nawalan na ng ganang mag-aral. Mukhang hindi na mag-i-enroll sa susunod na semestre. Okay. Anyway, Sir Leonardo, babalik po tayo sa mag-commercial break lang po tayo. Issue ng Bayan. Kasama sila Liza Soriano at N. Rosales Duran. Like Christmas. Nagbabalik po ang Issue ng Bayan. Kasama po si Jerome Padriquela, Liza Soriano, Ed Dural. Pinag-uusapan po natin ang mga nangyayari sa ating mga kabataan, no? Lalong-lalo na yung tinatawag na teenage pregnancy. Ed, kanina naririnig, napapakinggan ko yung pinag-uusap ninyo ni Sir Leonardo at ni Doc Lor, no? Bumalik sa aking isipan yung isang kasabihan nga, no, na dito, it takes a whole village to raise a child. Alam mo ibig sabihin, yung iba kasi natin mga kababayan, inaasa sa mga guro yung kanilang pagdidisiplina sa kanilang mga anak. It's the whole community involved sa raising ng child. Whether we like it or not, may kinalaman din dito yung tinatawag na economics. Yung kanilang kalagayan sa kanilang bahay. Karaniwan pong napapansin ko yung aking mga estudyante at mga nagiging interviewee sa aking programa sa telebisyon ay more than half of them are yung kanilang parents ay mga OFW. Lumalaki itong mga batang to na wala silang parental guidance. Okay? Nakikita lang nila sa video call o manaka-naka, yearly, nakaka-uwi, pero sila ay lumalaki sa kanilang mga lolo-lola, mga tiyahin, mga tiyo. Okay? So, may kinalaman ng economics, may kinalaman ng whole community. Second, meron tinatawag na, pangatlo na pala, kailangan meron tayong tinatawag na kung prevention at kung buntis na, kailangan siguraduhin na natin na wag ilalaglag ang bata dahil kasalanan na ang abortion. Kasalanan po yan sa Panginoon. Kailangan yan ipanganak at mabigyan po ng hindi maikokorek ang isang pagkakamali with another
wrongdoing, no, yung error. So kailangan yung community involved din. Malaki ang ginagampan ng papel ni Sir Leonardo at ni Doc Lor sa ating mga kababaihang nabubuntis ng wala sa oras, no. Pero tama rin po sila na kailangan po may guidance din po ang school. At katulad ng sinabi ko sa dean ko, kausap ko sa yung boss ko sa school namin sa college, anytime na siya ay gustong bumalik sa kaklase ko, she is very welcome. Okay? Kaya lang nangyayari, ang katotohanan dyan, yung iba, ako kasi, ako ay nag-asawa na sa tamang edad. Actually, may edad na ako na nag-asawa na ako. Pero, ramdam na ramdam ko pala talaga yung bigat ng pagkakaroon ng anak. Isa lang ang isang anak ko pa lang eh. Pero, yung total focus mo sa anak mo ay kailangan talaga nandun. Kapag wala ay mahirap. Most of our parents walang focus. Alright. Kaya yun ang nangyayari. Anyway, Yes, partner may isa pa Lisa. tayong guest, no, na papasukin po natin si Dr. Ramon Wu. Siya po ang dean ng John Paul College, Rojas, diyan po sa Mindoro. Magandang umaga po sa inyo, Dean Ramon, Dr. Ramon Wu. Kasama po natin si Lisa Soriano, Ed Dural, at ako po si Jerome Padriquela. Naka-off. Good morning, Doc. Off mic. Sir, Good morning. On po ang inyong microphone or yung Inyong camera din po, sir. Live po tayo sa DWIZ. Mapapanood din po tayo sa IZTV. Wait, sir. Right. May problema ata sa sa... Balikan natin siguro partner Jerome, partner Ed. Si Doc Lor. Doc Lor si, and Sir Leonardo. Mm-hmm. Siguro isang factor din mga partners, no? Alam niyo naman ngayon ang social media, di ba? At open ang internet. So talagang pwede silang mag-browse, lalo na yung mga sex videos na yan. Talagang hindi maiwasan. Hindi po ba Doc Lor and Sir Leonardo? Parang nag-left si Doc Lor, no? Hindi, andyan si Doc Lor. Sir Leonardo, andyan pa po kayo? Nandito pa ko, sir. Okay, totoo yun. Kasi yung social media ay malaking influensya sa pagkaroon natin ng mga problema ito. Yun ang sabi ay ang pagbigay ng cellphone sa mga bata ay tama din naman. Pero para din yung shabu na kung hindi natin ikokontrol, yun ay magdadala sa ating mga kabataan sa hindi mabuting lalagyan sa darating na panahon. So that calls for tama yung sabi mo, Sir Jerome, na it took a village to raise. I mean, to na magkaroon tayo ng magandang anak kasi lahat ay involved. Church, ang church natin, ang school, at ang the whole community. Ay kailangan talaga mag-involve sa mga bata. Kasi kung minsan yung mga bata yung mahanap yung tinatawag nating pwede nilang lapitan. So kung lapitan ng mga bata ay kaibigan, no? Kasi ako nga ang mga magulang ko ay guru din, at ako nagtuturo na ngayon ako sa college. Isa sa mga napapansin ko nga pinapaubaya na ng mga magulang ang pagdidisiplina ng kanilang mga anak sa school. Sa mga guro. Ang disiplina ay nagsisimula po sa bahay, sa tahanan, sa kanilang mga magulang. At the same time, kung ang magulang din ay maagang nag-asawa, wala silang, pwedeng sabihin, baka sagutin ka ng anak mo, ikaw nga, mahaga ka rin nag-asawa, Kaya yun ang medyo doon, Eden, Kaya it takes really a whole village to raise a child. Kay Mr. Parillion, sir, kasi very peculiar yung inyo pong situation dahil medyo nasa probinsya po kayo at sabi nyo nga parang karamihan ay mga IPs, tama po ba? Sa mga ganito pong sitwasyon sa mga kabataan na nasa ganitong status ng buhay, ano po ba yung extension na assistance na ibinibigay ng gobyerno pagdating po sa mga ganitong problema, sir? Thank you, Sir Ed. I'll give you a little background about our community. Kasi
yung pre-arranged marriage at saka yung mga bata doon, mga 12 years old na, nagdadalang tao na kahit walang kasal, kasi pinapayagan din ng mga tribal communities na gano'n. Pero yung ang ating pamahalaan ay talagang gumagawa, lalo-lalo na yung DSWD, yung Department of Health, yung ating Municipal Health, sa ilalim ng ating mayor, ay talagang gumagawa ng kanilang part. Ang ginagawa nila, of course, ay information campaign at yung mga bata na nalaman nila na mayroong mga sitwasyon ay talagang binibigyan nila ng health care benefits. Yung mga bata na nagdadalang tao na ay talagang tinutulungan sila na maka-birth ng kanilang anak na maging safe at maging maganda din yung kanilang kalusugan. So, magandang mapakinggan yun, Partner Lisa, no, na ang gobyerno ay hindi sa lokal, no, ay hindi nagpapabaya sa kanilang tungkulin dyan sa pagbibigay ng ayuda sa mga kabataan na nagkaroon ng ganitong problema, Partner Lisa. No. Sir, kasama din natin ngayon yung aming school physician sa Eclaro Academy, Dr. Exmundo. And then he was also a former mayor of our place. Diyan po sa lugar ni Sir Parilion. Ayan, So, welcome po natin si Dr. Romualdo Exmundo. Siya po ay isang former mayor ng Tapas. Tapos po kasama din natin yung head ng guidance office ng Batasan Hills High School, si Ma'am Jennifer Bermondo. Jennifer, siya po yung umaga po sa inyo. Chief Guidance Counselor. Okay. Let's hear it from Dr. Romualdo Exmundo, no? Kayo po ay isang school physician, sir, sa Eclaro Academy, tama po ba? Yes. So bilang isang school physician, sir, ano po yung mga na-encounter yung problema ng mga kabataan? So far, mga ordinary colds lang. Wala naman mga serious problems. Kasi pag emergency, dinidiretso namin kaagad sa hospital. Alright. So parang screening lang. At saka pag may voluntary na mag-request for consultation. So we do both ways. We entertain consultation because we have also a clinic at the Eclaro Academy, and if I'm out of the office, they can call me. All right. So Sir, may mga na-encounter ba kayo ng mga estudyante na nahilo dahil nagdadalang tao? So may mga ganyang problema po ba? Tama yan. So far, wala naman akong na-encounter kasi it has something to do siguro doon sa matagal na naka-lockdown tayo. No? Bali, recently lang nagkakaroon ng face-to-face classes. Pero wala naman akong, nung nag-lockdown, I gave them actually. So let's give it to the guidance counselor, sir. Excuse for a while. Partner, kasi nabanggit ni Doc Lor kanina na namumroblema yung guidance counselor, no, partner? Sa mga ganitong problema. Yes, Jennifer. Bermundo. Mahirap ba maging guidance counselor? May challenges, pero syempre, gusto naman natin yung ating trabahong ipinasok, na-overcome naman. Yes. Sa experience kasi namin sa Batasan Hills National High School, I am connected with Batasan Hills National High School, the biggest high school in Quezon City. Actually, this year po, we have an enrollees of 17,900 students from grade 7 to grade 12.
Siyempre po, talagang mabigat ang challenge sa part ng mga guidance. Marami po bang teenage pregnancy sa school nyo? Na papansin Yes nyo po, we have cases po. We have cases po for this school year. Yeah. We have documented and recorded several cases na rin po. Gusto ko malaman sa iyo, ma'am, ay bilang isang guidance counselor, ilan na po yung successful na mga kabataan na ika nga ay na-overcome itong mga challenges na ito? Most of the time naman po, if properly guided, if reported po sa ating opisina, sa opisina ng guidance office, nakamonitor po yung ating assigned guidance dyan para siguraduhin po na mapopromote sila. So most of the time po, nasa 95% po ang success rate natin. Basta po ang bata ay magpo-coordinate sa guidance office kasi we facilitate po the continuity of their education. The school po has a program para po sa kanila. Meron po tayong open high school program na every Saturday lang po ang pasok kung kaya pa nila. And if not naman po, meron din tayong modular approach for them. Active din po ang school natin for alternative learning system and alternative delivery modes. So hindi po maneneglect yung kanilang studies if coordinated po sa atin. Yung hindi lang sila basta-basta mawawala, sir. Oo, maganda yun, partner Jerome. Very... mga partners, babalikan natin yung ating mga panauhin at kailangan lang natin mag-commercial break. Magbabalik po ang issue ng bayan, makalipas lamang po ang ilang palad. Issue ng bayan. Kasama sila Liza Soriano at Ed Rosales Duran. Ayan, it's beginning to look like Christmas. Bagong lahat, batiin ko lang po yung mga nanonood po sa atin. Si Kapitan Conrado Anga at si Tita Lucy Sumikad. Good morning, Kapitan. Si Josephine Despi ng NCDA at ang aming kapitbahay na si Peter. Magandang umaga sa inyo at maraming salamat sa pagtutok dito sa issue ng bayan. Again, kasama pa rin po natin. Madami na tayo. Si Doc Lore, Sir Leonardo, si Ma'am Jennifer, si Dr. Boy Exmundo, at may kasama pa rin tayong bago, si Ma'am Lea Sanchez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinag-uusapan pa rin po natin yung tinatawag na teenage pregnancy at kung ano magagawa po nito sa ating mga sa school natin, lalo-lalo na sa high school. Pero may nakabitin tayo kay Ma'am Jennifer, Ma'am Jennifer, ito po kung ito talaga, nagkakaroon talaga ng pagkakataon talaga na makakausap nyo sila, pero every time na kausap nyo po itong mga batang to, ano po ang una nilang sinasabi yung dahilan kung bakit sila ay nagdalang tao at nagkaroon sila ng problemang katulad nito? Ilan po sa mga dahilan mula din sa ating mga client, yung kanilang unwanted po lahat halos sila hindi sinasadya, yun ang una nilang sasabihin. Pero syempre, alam naman natin na may mga underlying factors. Pero most of them, ang common sa kanila is yung mayroon silang neglected sa bahay. Okay. So may mga hindi sila madalas hinahanap, very lenient yung kanilang mga parents sa kanila. May mga panahon talaga sila na lumabas. Yes. Probably dala din ng mismanagement ng kanilang mga emosyon kasi mahal daw nila, mga tipong ganyan. Ipasok na rin naman natin yung sa developmental stage ng ating mga kabataan, diba? Nasa period talaga sila ng promiscuity, ng curiousness, lalo na at matagal silang na open sa use of internet. So hindi natin maiiwasan na marami sa kanila ang na-involve o nakapanood ng mga hindi magagandang mga scenario sa ating mga internet. So marami sa kanila ang talagang na-curious po doon sa gawain na supposedly hindi pa nila i-engage. Ma'am, sa kanilang curiosity, yung epekto ng kanilang ginawa, ibig ko sabihin ay ito po ba ay accepted na nila na nagkaganito sila at sila ba ay nag-enjoy or sa kanilang mga ginagawa at paano po sila nakaka-cope up ngayon?
sa mga ganito? Sa coping up naman po nila, those who chooses to retain in our care po, doon sa ating mga nakumbinse na manatili pa rin at huwag i-give up ang kanilang education. So far po, compliant naman yung ating mga bata. Kasi sabi ko nga po, ang eskwelahan natin, may programa po tayo sa Adolescents Reproductive Health. Meron din po tayong programa ng Comprehensive Sexuality Education. Integrated po ito sa mga aralin sa ESP and MAPE and Sciences. So may monitoring po tayo at may programa po tayo na para sa kanila. Partner. Ako mga partners, napakaganda ng pinag-uusapan. Yes po, go ahead po ma'am. Sige sir, apo na po, okay na po. Yes, mga partners, napakaganda ng pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. Ano? Sana magsilbing aral yan sa mga mag-aaral at of course sa mga magulang na rin. Pero mga partners, medyo kinakapos na tayo ng oras. Siguro hingin natin ng parting message ang ating mga panauhin. Start tayo kay... Yes, kay Doc Lore. Doc Lore, ano po ang inyong mensahe po? Parting words po for our viewers and listeners. Ako po? Yes, sir. Doc Lore. Go ahead, sir. Very brief. Ako. Yung dapat siguro na gagawin, magkakaroon tayo ng program kagaya nito. Because you're also touching the issue of teenage pregnancy, dapat mayroon tayong documentary how things happen at sa kanyang consequence ng oras na ma-expose ka sa ganyang problema. Kasi sa ngayon, nag-uusap tayo ng teenage pregnancy pero kulang siguro yung dapat natin explain para maintindihan kung paano nangyayari. Maganda yung sinabi ng guidance counselor ng Batasan National High School kasi malaki silang eskwelahan, madami silang estudyante. So it's expected na magkakaroon sila ng encounters ng teenage pregnancy. Pero hindi lang dapat sa isang school yun. Dapat sa bawat school magkaroon ng 10 centers. Doon sa 10 center, magkakaroon ng materials, reading, physical, na mapapanood ng mga bata. No? So, para mag-guide yung kabataan, lalo na sa consequence ng kanilang gagawin. And how also to prevent it para ma-protect na ng kanilang sarili. But also, of course, mayroon naman tayong PTCA organization na once in a while matatouch din yung sense of responsibility kung paano magiging paano mag-guide yung parents, paano nila babantay kabataan, ano yung mga signs na dapat nila abaan para at least lahat-lahat makakatulong para maiwasan yung teenage pregnancy because it is a problem. It's really a problem in the country. It's still a problem until now. Na salamat lang sa programang ito na nabigyan ninyo attention. Maraming salamat sa inyong panahon. Thank you so much po. Sa inyong oras at pasensya na po at medyo kinakapos na tayo ng oras at kailangan na po natin mag-extra. Ako po si Ed Rosales Dural. Magandang umaga. Ako po si Jerome Padriquela. Hanggang sa muli po. Samahan niyo pong muli kami sa darating na Sabado, alas 7 hanggang alas 8 po ng umaga, dito lamang po sa Isyu ng Bayan. Maraming salamat. Of course. Maraming salamat sa ating on-duty tech, si Daniel Tenco, Wenner Contihino, May Alinio Dayon, Sokmed, Joanna Luna, Kim Gomez, at writers Hana Oledan at Gilbert Perdes. Jerome Padriquela po hanggang sa muli po. Lisa Susunod na po ang programang Sapol ni Sir Jarius Mondok at ako po si Lisa Soriano. Issue ng Bayan.